Hello mga abe, welcome to my channel. Ako po ang inyong lingkod, Kuya JDL, and Happy Easter po sa inyong lahat. Ngayon po ay Easter Monday. At sana po ay sa inyong lahat na nasa Pilipinas na talaga namang napakalaki selebrasyon ng Semana Santa. Nakapag-reset po kayo, nakapag-reflection po kayo. At kumbaga, mating kayo mga recollection, mga ganon, bago natin isipin yung mga tinatawag na outing, no? Summer outing. Pero syempre, kasama na yan sa kultura nating mga Pilipino. So, sa madaling sabi mga abe, nitong nakaraang Semana Santa, medyo binawasan natin yung pagkain ng karne. Kaya nung Sunday o linggo ng pagkabuhay kahapon, at ako'y nagluto kasi ng munggo, no? Noong nakaraang Biyernes. At yung munggo na niluto ko, ganito yung style ko mga abe. Hipon yung sahog niya. So, hipon stock yung pinangkatas ko doon, no, pinangsabaw ko doon sa munggo. Kaya nitong Biyernes, Sunday, may natira pa. Ano ba ang masarap ka partner ng munggo bukod sa daing na bangus? Siyempre, liempo o chicharon. So, nag-crave ako sa liempo, mga abe. At pumunta ako sa Filipino restaurant dito sa Toronto. Pero hindi ko na babanggitin kung anong Filipino restaurant sa Toronto. At syempre, ayaw naman natin mapahiya sila, no? Hindi naman yun ang aking punto ngayon, ng aking content ngayon. Alam naman natin na talagang nagtitipid tayo, no? At syempre, kung ano yung gusto nating deal, kukunin natin. Pero ako, mga abi, kakaiba ko eh. Kapag ang isang bagay, no, ay hindi ko ginagamit o hindi ko kinokonsume, pag binili ko siya, ibig sabihin nun, hindi ako nakatipid. Pagkos ako po ay nagtapon ng pera o hindi sa akin sulit yon. No? So, ito na po ang kwento, mga abe. So, pag pila ko sa pilahan, mahaba ang pila, no? Galing pa naman ako nagsimba. Sorry, Lord. At pagkatapos ng pila, nung ako na, sinabi ko, gusto ko po ng liempo, pakichop na po. At maaari po ba akong bumili ng empanada? Kasi tinatamad akong gumawa ng sandwich para baon ngayong Monday, ngayong sa trabaho. So, bumili ko ng 4 na pirasong empanada. Pagkasabi-sabi ba naman sa akin, ganito, no? Okay lang naman, suggestive selling. Lahat naman tayo, dumaan sa ganon. Sabi sa akin, baka gusto nyo pong gawing 6 at walang tax. Sabi ko, pasensya na po, 4 lang. At yun lang po ang kailangan ko. Bumulong mga abe, at ako medyo na-offend, ano? Siguro tumatanda na ako, napansin ko pa yon. Sabi ba naman ayaw nyo makatipid, huwag kayong makatipid. May pagka-sarkastiko yung tunog sa akin. Sasagutin ko siya ng may pagka-sarkastiko rin, mga abe. At sabi ko, okay, 2 lang kami ang kakain. Hindi namin kayang kumain ng 3. Okay? So, ano ang gagawin ko sa 2 matitira? Itatapon ko sa basurahan. Ganon ang pagkakasabi ko, mga abi. Talaga naman, 2 lang kami sa bahay. No? Yung isa, pagka pwedeng kainin ngayong araw na to, kahapon, so ngayon, yung matitira, baon namin. No? Tigalawa lang kami. Kasi sa amin, pagka 3 beses na namin kinakain, medyo nananawa na rin kami, mga abi. No? So, ano yung point? No? Ano yung point niya? Ano yung point ng mga tao? Alam ko, nagbebenta kayo. So, pero isipin nyo rin yung pinagbebentahan nyo. Paano kayong makakatipid kung 2 lang kayo sa bahay at pinakukonsume kayo ng marami, no? Hindi naman libre 'yon, no? Madadagdagan yung babayaran mo, mababawasan lang yung tax. Kaya lang, wala naman akong bisita dito sa bahay. Kung ako may extra taong bisita dito sa bahay, no, at may kakain ng at least nung another 2, so bibili ko ng 6, no? Pero 2 lang kami. Ang kaya lang namin i-consume ay 4. At ang aking binibili ay perishable food o nasisira. No? Kaya po mga abe, no, sa inyong lahat na mga nag-hoard ng mga pagkain na nabubulok, no, o pagka mahilig sa mga sale, no? Hindi nangangahulugan na pagbibigay kayo ng marami at binayaran nyo lang ganon, pero hindi nyo siya na-consume o hindi siya napakinabangan na kahit na sino at nasisira lang siya. Hindi kayo nakatipid, no? Bagkos nag-aksaya kayo at yun inaksaya nyo ay yung pera na pinambayad nyo doon napunta lang sa basurahan. So yung gusto kong ipunto, mga abe, hindi dahil sa nangunguripot ako, hindi dahil sa ayokong bumili, no? Ayokong mag-aksaya.
dahil hindi ko naman siya makukonsume, no? Nagigets nyo ba yung puntos ko, mga abe? No? Maaring dapat pinalampas ko na yun. Kaso kasi, abi, pabulong kasi yung sinabi. Tsaka hindi ko nagustuhan yung tono. So, ewan ko, siguro, pag ganun mga bagay, medyo sensitive ako. At hindi ko naman sinasabi na masama siyang tao, no? Hindi ko naman sinasabi masungit siya. Ako lang, retraining lang, no? Kasi kahit naman papaano, ako nagtrabaho din ako sa restaurant, no? Tinuro rin sa amin yung suggestive selling. Kung sana ang nakikita niya, bumili ko ng empanada, no? Savory, bumili ko ng liempo, pwede niya akong tanungin, baka gusto niyo po ng leche flan, dessert, no? Meron kaming ganito, promo. O baka gusto niyo po ng sagut gulaman, o panulak. Mga ganong klase, di ba? Hindi yung kakanain mo na, baka gusto niyo pong gawing anim. Paano kung nag-iisa lang ako, ano gagawin ko sa anim, no? Kung sana nga meron akong aasahang bisita, no? Okay? Malabo yan, mga abe. So, yun lang yung aking gustong i-share ngayon. Ito po ay punto ni abe. At bato-bato sa langit, ang tamaan, huwag magagalit, ang pikon ay laging talo. Sige po, maraming salamat po. Yan lamang po, kung meron kayong additional na opinion sa sinabi ko, i-share nyo po dyan, mga abe. At kahit po papaano, nag-a-add ako ng aking mga content dahil hindi ko na minsan nagagawa ng na nauukulan ng panahon na mag-content, pero sayang naman yung aking YouTube channel. At maraming salamat po sa inyo pa rin na nanonood at tumatangkilig ng ating YouTube. Maraming salamat po. Best regards, Kuya JDL. Bye-bye!